Bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung nakasubscribe kayo, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, bagong updates, o kung meron man tayong breaking news, and especially kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayo lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, ano na ba? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ayan, ito na mga bossing, ingat lang. Ayan na. So ito, yung mga pumasok na kandidato ng mga partido, lahat ng mga tumakbo ngayon, ito ang pinalad. Number 1, Senator Bongo ng PDP laban na 25,827,893. Palakpakan natin. Ayan nga, tinan nyo, at actually, nabawasan yan kagabi, 26 million na yan, biglang naging 21 million. Pero ngayon, so far, ito yung numero nila. Pumapangalawa pa rin si Ma'am Aquino. Putang ina yan, talagang hindi ko maintindihan paano nangyaring 20 million. Well, sabihin na natin, Iglesia ni Cristo, dahil siya rin ng BARM. Tapos, ang lakas ng endorsement ni Gadon. In-endorse lang ni Gadon nanalo, yung sarili nga niya, hindi niya mapanalo. Tapos solid kasi yung 14 million ng Dilawan. And ito, it also makes sense. Yung numbers ni Aquino, ayan, kung titingnan natin, kay Pangilinan, nakuha ni Pangilinan yung 14.7 million. Yung 14.7 million na yan, mga bossing, yan yung solid Pinklawan Dilawan solid Pinklawan Dilawan. Tapos idadagdag mo pa yung INC endorsement, yung JIL endorsement, yung Mindanao or MILF ba yun? Endorsement, idagdag mo pa, talagang makukuha ni Bam yan. Tapos yung mga follower pa ni Gadon na mga bobo katulad niya, makukuha din yan. Di ba? So, yung number ni Bam Aquino, nagulat lang ako kasi talagang bihirang-bihirang mangyari ito kasi unang-una sa lahat, itinakwil na nating mga hayop itinapon na natin ng mga yan Ito masamang indikasyon. Itinapon natin yung mga hayop na yan, wala na tayong tiwala dyan. Ito ang pinakamasamang indikasyon nitong pagbabalik ng mga Dilawang tae dyan sa Senado. Magiging 3 na sila. Bumabalik, lumalakas muli yung puwersa ng mga Dilawan. Alam naman natin pag Dilawan, left-leaning yan, o kung sino nanalo ng akbayan, bahala na yun kung sino nanalo dyan sa party list. Tingnan nyo, di ba, nag-number 1 ang akbayan. So bumabalik yung mga Dilawan, mga bossing, bumabalik muli sila, at sigurado ako na hindi kabutihan ang idudulot sa bayan ng mga putang ina niyan. Ang idudulot ng mga hayop na yan is kaparehas nung idinulot nung mga panahon nila. Pero sa totoo lang, ikukumpara mo naman yung panahon ng mga Dilawan sa panahon ni Bongbong ngayon, putang ina, mas masahol talaga ngayon. Ngayon talaga yung pinakamasahol na panahon para saan. Kasi in fairness, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, although mga butthurt yung mga kupal na yan, hindi sila katulad nito administrasyon na to na talagang putang ina, wala ka ng karapatan. So, to me, yung bumoto kay Bam Aquino na 20 million, yung numero niya, to me, it makes sense. Kasi marami talagang
kumbaga rumide siya sa maraming rumide siya. Kahit papaano umalis siya sa Liberal Party, humiwalay siya ng Bagya, tapos dadalawa lang silang tumakbo. So syempre, talagang full force yung boto sa kanila. Okay yan. Ang hindi ko maintindihan, ang talagang it's hard to comprehend, mga bossing, itong pagkapanalo ni Bongo with this amount of votes. Tapos yung mga kasamahan niya, putang ina, hindi man lang nakadikit sa kanya. Kung si Bato de la Rosa lang ang dumikit sa kanya. Kasi ako kasi parehas lang naman si Bongo at si Bato, parehas lang din naman na inendorso ng mga malalaking mga endorsers. Yung mga simbahan dito sa Pilipinas, parehas lang naman silang inendorso. Pero kung makikita mo yung numero ni Bongo at saka ni Bato, malayo pa rin. 6 million pa din yung layo. So dyan pa lang, problema na yan. Sabi ko nga pwedeng mag-number 1 si Bongo, mag-number 2 si Bato, at mag-number 3 si Aquino. Pero yung mga kandidato natin sa Duterte, at least makakuha ng mga 13, 14 million or mga 12 million votes man lang. Bakit? Imposible talaga na yung bumoto kay Bongo ay hindi bumoto doon sa 10. Walang dilawang gago ang boboto kay Bongo. So definitely, yung 14 million ni Bam Aquino na mga dilawang tae, hindi yan boboto kay Bongo. So yan ang boto ni Bongo na 25 million na yan, putang ina yan yung Duterte crowd. At walang Duterte na hindi boboto na boboto kay Bongo, na hindi boboto kay De La Rosa, hindi boboto kay Ipe, lalo na si Ipe. Kasi si Ipe, putang inang yan, parang kakambal na ni Senator Bongo yan. Kung saan nandoon si Bongo, nandoon yan. Yung boto mo, grabe kung ikampanya ni Bongo yan. Okay? Lalong-lalo na kako nga, si Pastor Kibuloy pa. Walang imposible. Napaka-imposible na si Bongo at 25 million, yung best friend ni Pangulong Duterte, na parehas siya ng kinahinatnan, na parehas niyang nakakulong, na talaga namang ikinampanya hindi lang ni Pangulong Duterte, pati ng mga anak, pamilya, pati asawa, lahat ng asawa ni Pangulong Duterte, ikinampanya ito. Tapos putangin na nasa 31. Yan ang isang malaking kalokohan. Oo, isang malaking kalokohan yan. Sige, patayin na natin tong putang ina maingay na kanta ni BBM para makapagkwentuhan tayo ng mas matino. Ayun na nga mga bossing, sobrang imposible that Pastor Apollo Kibuloy nandoon siya sa sa 31. Samantalang nung siya ay nagdeklara na tatakbo siya, wala pang kampanya. Si Pastor Kibuloy nasa number 28 na. Nasa number 28. Mantakin mo sabi ko nga sa inyo, walang pera ang PDP. Ang PDP naging successful ang kanilang mga pag-ikot sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa, dahil na rin sa Pastor Apollo Kibuloy for Senator movement. Nak ng tokwa, tayo lang ang partido na nakakapag-simultaneous na broadcast, hindi lang broadcast yung mismong rally, simultaneous. Kahit na walang mga actual na mga senatoriables doon, the local government and the spokespersons of yung mga yung mga kandidato nandoon,
So, ibig sabihin, naaabot natin yung mga botante. Sa bilang, sa tala ng ating pag-iikot, dahil umikot tayo sa buong Pilipinas, umikot tayo sa ilang mga bansa sa Asia ng mga maraming OFW. Kasi sa OFW, panalo talaga tayo. It's just that many OFWs were discouraged to vote dahil nga una online, pangalawa sobrang busy nila siguro sa trabaho, yung mga deadlines, they missed it. Tapos ito nga yung kauna-unahan na online, so they probably, or some of them dismissed it. So, hindi natin nakuha yung numero na kailangan natin. And if I'm not mistaken, napakalaki ng porsyento, more than half ng supposedly OFW voters natin, ng count ng voters natin, hindi natin na-achieve. It's understandable kasi incompetent ang COMELEC. Lagi nga natin sinasabi na kulang yung kanilang information dissemination para dito sa mga online voting na ito. Hindi ba? So ngayon, nung ating pag-iikot, we at least ito we contacted we made contact, as in contact. Ang Pastor Apollo for Senator movement, nagbabahay-bahay yan, nagfa-flyering yan. Aside from that, nagta-town hall meetings pa tayo. Every town hall meetings, mga bossing, tuloy-tuloy yan, walang patid yun. At least 5, 6, hanggang 10 town hall meetings per day yung ginagawa natin. We are getting yung mga information nung mga uma-attend sa atin. We just want to, just for us to have a count kung ilan yung ating kumbaga naaabot nung ating mga plataforma. So, meron tayong 20 million na mga naabot. 20 million na binilang natin lahat ng mga nag-sign sa mga manifesto natin every time na nagkakandak tayo ng mga town hall meetings. Umabot po tayo sa 20 plus million. Ngayon, papaanong from 28 napunta pa si Pastor sa 31? Kung tangin lang yan, it doesn't add up. The mathematics doesn't add up. Ngayon sasabihin nyo na, boss, di baka naman ayaw kay Pastor talaga. Baka naman talagang ayaw kay Pastor noong mga pinupuntahan ninyo. Malabo eh. Malabo mga bossing. Kasi ako halos ang umikot sa halos buong Pilipinas. Besides Mindanao, ako talaga yung nakatoka dyan. Visayas Mindanao atin yan. Visayas Mindanao atin yan. Mindanao most especially atin yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung 25 million, almost 26 million ni Bongo, legitimate yan. Duterte crowd yan. Hindi pwedeng boboto kay Bongo. Tapos pangalawa, si Ma'am Aquino na. Tapos binoto rin niya si Soto. Binoto rin niya si Tulfo. Hindi pwedeng ganun. Automatic yan. Pag binoto mo si Bongo, yung pangalawang iboboto mo, Bato de la Rosa kagad dyan. Pero makikita mo si Bato de la Rosa, meron pa rin discrepancy, meron 6 million na nawawala. Yun yung nakakapagtaka dun. Sabi ko nga sa inyo, sa Duterte, at least Bato, Bongo, si Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, at saka si Vic Rodriguez, yung 5 na yan, sila talaga yung pambato natin eh. Diyan sa, tawag dyan, sa kampanya, yan talaga yung masasabi mo na pag binoto mo yung isa, at least yung 5 yan papasok eh. Pag binoto mo si Bongo, si Bato, Antimano, si Marcoleta, si Rodriguez, at saka si Pastor Kibuloy, iboboto mo na eh. Bakit? Yaan yung talagang apektado eh. Yan yung inapi eh. Si Marcoleta, inapian sa Kongreso. Si Pastor Kibuloy, inapian ng otoridad. Si Vic Rodriguez, inapian ng administrasyon, tinanggal yan.
So kung revenge vote yung hinahanap natin, sabi ko nga sa inyo, Bongo, Bato, ayan si Marcoleta, Pastor Kibuloy, tsaka si Rodriguez, hindi dapat yan malalaglag sa 12. Maniwala kayo. Ako para sa akin, meron talagang magic na nangyari dito. Why? Pinakita namin sa show kahapon, lahat ng mga lugar, Pateros, Nabotas, Makati, Taguig, lahat as in, mula NCR hanggang Calabarzon, hanggang dito sa Luzon, as in, nakapako si Pastor Kibuloy sa 42nd. Number 42. Nakapako siya doon. 42, 42, 42. Which is, sobrang imposible nun. Why? KOJC, meron po yan sila at least 5 milyon na botante. Ilan lang milyon nakuha ni Pastor? So ano yun? Sila lang bumoto, yung mga members lang niya bumoto sa kanya? Yung bumoto kay Bongo ng mga DDS, hindi bumoto sa kanya? Yung best friend ni PRRD na unang tinarabaho dahil sa pagiging kaibigan niya sa mga Duterte? Administrator pa si Pangulong Duterte niyan sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ? Tapos, hindi mo iboboto? Kalokohan eh. Sabi ko, yung makakuha si Pastor Kibuloy ng 10 milyon, ano yun eh, it's easy. Why? It's easy. Hindi naman, yan namang mantakin mo si Marcoleta, ikinampanya din yan si Pastor Kibuloy. So, yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, makakaintindi naman siguro, kahit mga at least 30% ng mga kapatiran sa iglesia, nakita naman natin na isinama dinala ng PDP si Marcoleta bilang isang guest candidate. Siguro naman tatanaw ng utang na loob yung mga kapatid nating INC at iboboto. At least, hindi man majority sa kanila, ilan sa kanila, iboboto yung Duterte. Kaya nga, kung itong numero ni Bongo, hindi mo na kayang dayain. Yan na talaga yun. Pero itong numero din ni Bam Aquino, hindi mo rin to pwedeng dayain. Hindi mo na rin to mababago. Yan din yun. Pero magsisimula tayo dun sa boto ni De La Rosa, ni Marcoleta. Kasi Marcoleta, ang lakas niyan. With the votes ng PDP plus INC, dapat yan si Marcoleta at least nasa top 3 yan. Oo, tapos po siya biglang, ayan ang sinasabi ko eh. Di ba nangangaral kami nung nakaraan, sabi namin, 10 lang, 10 lang yung ating iboboto. Anong ginawa ninyo? Ginawa ninyong 12. Putang ina niyan. Kabilin-bilinan ni tatay, 10 lang. Putang ina, ginulo nyo. Ginawa ninyong 12. Sabi ko sa inyo eh, once na ipinasok nyo si Aimee sa usapan, magkakalabo-labo yan. Anong sinabi namin? Pag dinagdag mo yan 2, baka may 2 pang malaglag. O ano nangyari? Putsang ina, halos lahat nalaglag. Bakit? Kasi pinadikit nyo. Mantakin mo si Aimee, meron na yan boto from alyansa na makukuha. Loyalista yung mga putang ina, mga tanga na yan eh. Iboboto pa rin ng mga loyalista si Aimee, Marcos yan eh. O, hindi ba? O, tapos nakakuha pa siya ng boto sa crowd natin. Putain, pa siya? Dinala pa siya ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga simbahan. O di ano nangyari? Nanalo patuloy yan. Why? Yung mga kandidato natin, hindi naman kasi yan mga masyadong kilala. Yung iba dyan, pero makakatulong sana yan sa against sa impeachment ni VP Sara. Putangin na yan. Nalaglag pa ngayon. O so, ilan lang ang nakuha natin? Nanalo kahit papaano si Inday Sara sa pagsha-shopping niya. Kasi meron na siyang Bongo, meron siyang De La Rosa. Definitely ito si Bam Aquino, hindi ito boboto sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Kasi inendorso nga siya ng Iglesia ni Cristo na ngayon lang niya na ngayon lang niya na asam or nakamit.
For the longest time, hindi ini-endorse yan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon lang in-endorse yan. Kaya kita mo, ang laki nung itinaas ng kanyang boto. So hindi yan hindi yan sasama sa impeachment ni BP Sara yan. Si De La Rosa nakuha niya, so may 3 na siya. Si Kiko, impeach siya dyan. Si Marcoleta, so may 4 na siya. Kay Ping Lacson, kay Soto, putragis, impeach siya dyan. Kay Cayetano, hindi natin alam. Pero mayroon pang isang Cayetano doon na tahimik din, hindi natin alam. Kay Camille Villar, sure. Kanya na yan. So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos mayroon pang Aimee, 6. So nakakuha siya ng 6. Pucha, panalo ba si Inday Sara doon? Hindi. Kasi dapat ang nakuha niya 10 eh. So delikids to si BP. I-expect nyo na to na si BP wala na to. Matatanggal na to. Dahil dito sa ginawa ninyo, dapat 10 lang, boto pa kay 2. Yari tayo ngayon, nalaglag yung mga kandidato natin. Well, masaya ako. Masaya ako kasi, Una, isang Tulfo lang ang pumasok. I would have preferred Ben Tulfo over Erwin Tulfo. Pero Erwin Tulfo, nakatanim na yan eh. He's really popular. Nagamit pa rin talaga niya yung pagiging DDS niya. So move on na tayo dyan. 2 Tulfo, 2 Cayetano, 2 Villar. Putang ina niyan, meron pang 2 ehersito. Puta, party na dyan sa pamilya na yan. Tanginang tatangan nyo talaga. Putang ina nyo, binoto nyo pa talaga yung magkakamag-anak. Pucha yan, puros magkakapatid na yan. Pucha, bahala kayo sa buhay nyo kung anong mangyari dyan. Sige. So at least naman, on the other hand, mga bossing, at least natalo si Abalos. Yung nuknukan na yabang ng putang inang Abalos na yan, at least natalo. Hindi ba masaya na rin tayo natalo si Abalos? Natalo si Pacquiao na sinungaling na manggagamit din. Sino pa yung mga natalo? Dahil lang, sino pa yung mga hindi nanalo sa alyansa ng mga kupal? Si Abby Binay, putang ina mo ka, hindi ka nanalo, kupal ka. Di ba? At saka wala kahit na isang makabayan na senatoriable na nanalo. So, kahit na papaano, medyo okay pa din. At saka kahit na papaano, sabi nga the show must go on.